Ito nga bang San Miguel Beermen ay nagkakaproblema ulit dito sa kanilang import. Dahil sa ngayon, itong SMB na lang kabilang itong Converge at itong TNT Tropa ang wala pang import. Although yung sa TNT re-resolve na raw at makakapirma na ng kontrata itong si Bolbol. Sa panig ng San Miguel, ang dami pangalan ang nababanggit pero hanggang sa ngayon daw ay wala pa rin itong napipili. So, ibig niya sabihin, mukhang isa na naman sa magiging problema ng SMB ay yung kanilang import na kung kayo ay fan ng SMB, I'm sure na alam nyo na halos paulit-ulit itong ganitong problema sa kanila. Na every time, Commissioner's Cup at Governor's Cup palagi nagkakaproblema sa import. Usually, 4 o 5 yung mga import na pinagdadaanan ng San Miguel at walang nag-fit talaga. So, ito ngayon yung kinakailangan siguro pag-isipan mabuti ng management na habang hindi pa nag-uumpisa itong Commissioner's Cup ay dapat kumuha na sila kaagad-agad ng import para makapag-practice na at ma-evaluate nila kung ito ba ay babagay dito sa kanilang roster o hindi. Dahil syempre ngayon kung ikaw San Miguel, ayaw mo na maulit yung nangyari nung mga nakaraang conferences kung saan kukuha ka ng import ng late pagkatapos ay wala rin namang nangyayari, hindi rin naman nag-click. Kaya nga kinakailangan siguro na baguhin nila yung approach. At ngayon pa lamang ay subukan na nila na kumuha ng import talaga na magiging bagay na makasama nitong si Junmar Fajardo. So far, itong daming nabanggit yan, si Chris Macaulay, si Benny Boatwright, syempre, sila Jalil Okafor at yung iba pang mga players. Pero sa ngayon, mukhang wala pa talaga. Kaya nga mukhang medyo nahihirapan daw itong management at coaching staff ng San Miguel sa paghahanap ng kanilang import. At yan ang magiging problema ngayon dito sa San Miguel Beermen na kinakailangan ng maayos. Ito namang Converge Fiber Express ay marami ding mga imports na tinitignan at kabilang daw doon sa pwede nilang i-consider dito sa mga reports ay itong si Lance Stephenson. Si Lance Stephenson ay 6'5", kasing laki to ni Brownlee. At sabi nga nila, nakita siguro ni Coach Delta Pineda na since naging successful naman ito si Justin Brownlee dito sa Hinebra sa Commissioner's Cup, kahit 6'5", 6'6" ito, pwede rin siguro nilang ma-duplicate yan at yan ang dahilan kung ba't pinag-iisipan nilang kunin itong si Lance Stephenson. Dahil kung makukuha nila ito si Stephenson, alam natin na napakahusay niyan, hindi rin sa scoring kung hindi sa depensa. At yan siguro ang dahilan kung bakit gusto itong makuha ngayon nitong si Coach Delta Pineda. Kaya nga ito talaga yung kinakailangan pag-isipang mabuti ngayon ng Converge dahil gaya na sa SMB, wala pa silang import at gusto nila syempre na mabago ang sitwasyon na yan as soon as possible. Kapag nakakuha na sila ng import, magiging mas maganda na ang kalalagyan nito para dito sa koponan ni Coach Delta Pineda at maaga na sila na makapag-prepare para dito sa darating na mga conferences. Hindi lang dito sa Commissioner's Cup, syempre. Kung maganda ilalaro nito si Stephenson dito sa Commissioner's Cup, pwede rin nila yung kunin dito sa Governor's Cup. Bukod dyan, alam natin na itong Converge nagre-ready na rin na papirmahin daw ng kontrata itong si Mikey Williams at itong si David Deponso ready na rin daw na sumali at maglaro para dito sa Converge Fiber Xers. So maraming pwedeng mangyari dito sa Converge na inaasahan natin na makakatulong talaga para yung kanilang roster naman na maging mas maganda at maging mas malakas. Kaya ito talaga yung aabangan natin na gagawin ng management at syempre sa pangunguna yan ng kanilang coaching staff. Ito nga bang Gilas Pilipinas ay nagkakaproblema? Ito si Kai Soto, hindi rin maglalaro dito sa Australia vs at New Zealand games natin. Pati na ito si Quentin Milora Brown. Itong kay Quentin Brown, kaya daw hindi maglalaro dahil wala pa siyang kontrata para dito sa Gilas. Samantala naman, itong si Kai Soto naman, ang nagiging problema daw, ay hindi pa ito nagkakaroon o hindi pa nakaka-recover mula sa kanyang injury. Well, actually, sabi naman ng iba, ready na maglaro si Kai dahil naglalaro siya para doon sa kanyang Japan B-League team. Pero mukhang ayaw itong pakawalan ng kanyang mother team dahil nag-iingat sila. Hindi naman natin masisisi yung Japan team dahil syempre, sila ang nagbabayad dito kay Kai Soto at pinoprotektahan nila yung kanilang investment. Samantala naman itong kay Brown, hindi natin maintindihan ba't hindi inayos kaagad ng SBP ang kontrata nito. So ngayon maglalaban tayo dito sa New Zealand at dito sa Australia nang walang big man.
wala to si Brown, wala si Soto. Ang gagamitin lang natin si AJ Edu at si June Mar Fajardo. So, yan ang magiging problema natin ngayon dito sa Gilas, Pilipinas. At naha-highlight na naman dito as usual, yung problema natin dito sa Gilas kung saan palaging kulang sa preparasyon, kulang sa sabihin na nating readiness. Paulit-ulit yung nangyayari dito. Hindi pa to panahon ni Team Com, panahon pa to ni Coach Chot Reyes, ganyan na talaga. Kaya kinakailangan siguro na ito'y maayos na once and for all para magkaroon tayo ng mas magandang programa para dito sa national team. At kung ito lang simpleng bagay katulad ng kontrata ni Quentin Brown na hindi maayos, paano pa kaya yung mga matinding preparasyon natin para sa mga mas malalakas na koponan? Kaya nga mukhang ito talaga yung nagiging problema ngayon dito sa Gilas, Pilipinas at kinakailangan natin itong maayos sa lalo't madaling panahon para mas gumanda yung chance nating manalo. Ito naman si Coach Tim Cone kahit na busy sa Gilas ay nagre-ready pa rin dito sa Barangay Ginebra. Pero syempre ito si Coach Tim dismayado dito sa nangyari para dito sa Gilas, Pilipinas dahil syempre umaasa sila dito kay Quentin Brown at kay Kai Soto dahil yan ang magiging center natin. Ganun pa man itong Barangay Ginebra ay gagawa daw ng paraan para makapagsiguro na yung kanilang team naman magiging ready dito sa Commissioner's Cup. Bukod dito sa pag-retain kay Justin Brownlee, ito raw Barangay Ginebra ay tinitignan mabuti kung gagawa ng trades itong Phoenix Fuel Masters na nasa ilalim ngayon ng bagong coach na si Charles Chu. Kung sakasakali, baka daw itong Barangay Ginebra interesado na ma-acquire itong si Jason Perkins o kaya si Richie Rivero mula dito sa Phoenix. At kapag ito'y nagawa nila, magkakaroon sila ng additional na mga scorer. Itong si Rivero yan ang pwedeng pumalit dito sa pwesto ni Jason Perkins, sino ba to? Si Maverick Hanmisi. Si Richie Rivero, pwede niya palitan yung pwestong na-vacant ni Maverick Hanmisi nung matrade to doon sa Terra Firma Jeep. Samantala naman si Jason Perkins, yan ang pwedeng pumalit dito sa pwesto naman ay sa Akgo na hindi pa naglalaro hanggang sa ngayon. Ibig sabihin, kahit na busy itong si Coach Tim Cone dito sa Gilas, Pilipinas, syempre ang preparasyon para dito sa Barangay Ginebra nagpapatuloy yan. Kaya nga mukhang ito ang gusto talagang ayusin ngayon itong si Coach Tim Cone. At syempre yung mga staff niya, kahit na busy sila dito sa Gilas, Pilipinas, meron pa rin silang mga plano na ginagawa para matiyak na itong kanilang roster magiging mas okay na yung kalalabasan niyan. Kaya ito talaga yung makikita natin na magiging maayos dito sa Gilas, Pilipinas o sa Ginebra. At bago tayo magtapos ay batiin natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Simon De Guzman, si Katsakino Dokusin, Anthony Alon, Malyari Mascareñas, Michael D, si Dexter Domer, si Enju, si Jonel Alagon at yung iba pa.